Magandang araw po sa inyong lahat mga kabayan at ito nga mga karibin natin, finish ka na BBM, Ted, binanatan si Junior, pahiya si BBM kay Ted, Pailon, hindi kami excited sa sona mo. Ayan po yan mga kabayan ng ating alamin at bibigyan ng reaksyon sa video ito. Pero bago po natin simulan yan mga kabayan, palike naman po ng video ito, malaking tulong po yan. Maraming salamat po at eto na nga, simulan na po natin to. At inaantay natin lahat ang kanyang paglabas at pag-uwi ang kiniknap ng gobyerno sa sarili niyang bayan. Lagi kapag kami ay Ang kinidnap ng trahidor na gobyerno, di ba? nag-uusap, sinasabi niya na ipaabot sa inyong lahat ang kanyang pagpapasalamat, lalong-lalo na sa dasal ninyo na siya ay makabalik sa ating bayan. Ngayon, ang Ito, resulta po ng Sir Ted survey, Filon. mamamangha kaya ang galing ng Pilipino pumili. Oh. Bakit? Kaya maganda rin tanongin yung survey firm eh. Oh. Yung bang tinatanong nyo sa bawat survey, yung pa rin ba mga tao na yun? Paulit-ulit lang. Sila Ganun. pa rin ba yun? Eh, tingnan ho yung survey. Hmm. Sino nangunguna pagka-senador? Hindi ba? Kaya isipin mo, ganon. So gusto mo ng change. Pero yung pinipili ng nakararami, with all due respect, ay ganun pa rin, sila pa rin. So paano mangyayari ang change, right? Ako po, personally, hindi na ako excited sa SONA. Aray ko. Kasi Ayan, payang-paya dito si Marcos Jr. Hindi na excited. Hindi lang po ikaw, Sir Ted Filon, ang hindi excited sa SONA. No? Pero wala tayong para wala tayong magagawa. Because it is part, no, ng panggobyernohan na kailangan mag-report ang presidente every single year, no? Sa kanyang mga nasasakupan kung ano na po ang nangyayari, kung ano na po ang mga progreso, kung lubog na ba ang Pilipinas or paangat ang Pilipinas, di ba? Yan po ang dapat nating malaman sa kanya. Ang problema nga dito, baka budol na naman itong SONA na ito mga kababayan. sabihin niya ay words. 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 Walang action. Tanungin mo siya, hello, yung bang words mo nung una mong SONA, anyari? Nangyari. At balikan natin lahat ng SONA. Mhm. Eh bakit Ganun pa rin. tayo? Ayun. Hindi po ba? Opo. Words. Words. Yung SONAng yan ay words. Puro words. Puro. Correct. Pero sa gitna ng mga words na iyan, tanungin niyo po, Mas maganda pa nga mga kabayan, hindi na lang mag-SONA eh. Diba? Mas maganda ipakita na lang sa taong bayan yung ginagawa nila. Sabi nga, diba, there is a saying, no, na actions are better than words, mga kababayan. Diba? Kahit hindi ka magsalita, kung ito na may iyong ginagawa, diba, para ka na rin nagsalita, mga kababayan. Humbly, diba? Nang parang ano bang humble sa Tagalog, nang mapagkumbaba, ayan, di ba? Words are better than actions are better than words, mga kababayan. For example, nanliligaw ka, di ba? O hindi mo na kailangan sabihin pa mahal kita, halikan mo na lang, di ba? Sasagutin ka kaya niya. The joke lang mga karabin natin. Pero those are simple example, no, ng words are actions are better than words, mga kababayan, no? yung inyong manggagawa na nakakadaupang palad, kumusta na po ang buhay niya sa ngayon? Ganun pa rin. Government you elect is the Mas lalong lumala po, Sir Ted, government you deserve. Correct. At nawa, yung mga nasabi mong yan, hindi man tumatak sa mga nakaupo sa gobyerno, sana tumatak sa mga taong pumipili. Balikan lang natin kaunti mga kababayan kasi gusto kong marinig niyo ulit to no? Yung government, ito. Is the government you deserve. At nawa, yung mga nasabi mong yan, Sabi po mga kababayan, the government you elect, the government you deserve. Ang problema nga dito mga kababayan, deserve ba natin din, no? Deserve ba ng taong bayan na pahirapan tayo ng gobyernong ito? Na tayo mismo ang nag-elect sa kanila? 'Di ba?
Deserve ba natin yung mga nangyayari ngayon? Yun ang tanong mga karibi natin. Hindi man tumatak sa mga nakaupo sa gobyerno, sana tumatak sa mga taong pumipili Oh. sa uupo sa gobyerno. Tapos ngayon may impeachment Diba? ka. Oo. Tama ho naman yun, di ba? Panagutin natin ito. Accountability, etc., Yeah, etc. Correct. transparency, accountability. Pero yung accountability Panagutin. mo, walang pinipili dapat yan. Dapat sa Yun. lahat. Dapat hindi sa kaaway lang. Correct. Hindi ba? Mhm. Ewan ko lang kung yung mga, BBS ka ewan ko naman lang ngayon, wait ha? lang. Itong mga sinabi mong to ha, simula ko napakinggan nyo kanina, hanggang sa ngayon na natapos, ewan ko na lang kung tatawagin nyo pang one-sided. Komentaryo na yan. Matatawag nyo one-sided yon? Lahat tinira mo eh. Oo. Sorry. Lahat inisa-isa mo. Sorry. Kapag tinawag nyo pang one-sided yan, lumapit kayo dito. Sasapa. Lumapit kayo sa akin. Ba, Susuotan ko kayo ng barong. Hindi ba? wag Yung naman. kasi mahirap din sa mga Pilipino eh. Systemic talaga yung problema natin. It's not just the government. Correct. Minsan The kahit system. sinasampal na sa iyo yung katotohanan, alam Hindi mo naman pa rin yung makita. katotohanan. Correct. Ayaw mong tignan, ayaw mong pakinggan. Kasi kabilang ako dito sa grupo na to. So kahit ano makita kong mali, tama pa rin para sa amin. Bago po natin mahalin at iduluhin ang kahit sinong nasa Politiko. gobyerno, kahit nasa ang banda po kayo, kahit nasa ang kulay kayo, ang una po nating isipin, yung bayan. Correct. Yun sana, yung bayan. Sa Wag po katotohanan kayo lang tayo. one-sided lang. Tignan po natin ito sa kabuuan. Ay, saglit lang ako nagsalita, napagod na ako. Lagi siyang parang hinihingal. Ay, sorry. Think about it. Ayan mga kaubayan, no? Talagang grabe po yung patama dito sa gobyernong ito. Di ba? Oh, wag niyong i-single out si BP Sara. Ha? Sobrang na kayo, di ba? O, sabi nga kanina, hindi na kami excited sa SONA mo. O, kumbaga, wala na kaming pakialam sa SONA mo eh. Kasi puro lang naman yan words. Sabi nga ni Sir Ted Filon, puro lang words siyang SONA na yan eh. Di ba? Ito, pakinggan po natin to. Ang eleksyon, landslide ang panalo ni Vice President Sara Duterte sa pagkapangulo. Batay Landslide! Nako mga ka-reaction. Ang usapan po dito mga ka-reaction, landslide! Landslide. Sara Duterte, landslide! kung ngayon gagawin na ang eleksyon, landslide ang panalo ni Vice President Sara Duterte sa pagkapangulo. Nako Batay po. yan sa survey ng Pulse Asia. Pero kung magwa one-on-one sila ni Mayor Leni Robredo, may laban ang dating bise at panalo siya sa Metro Manila at Balance Luzon. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Dalawa lang ang pinagmamayabang nila. Nako. Si Lenny pa. Mapa one-on-one o Wala yan. takbuhang labanan at kahit pa marami ang tumakbo. Base sa pinakabagong Pulse Asia Survey, si Vice President Sara Duterte ang nangunguna sa pagkapangulo sa 2028. Sa isinagawang survey, bago pa man ang impeachment trial ni VP Sara, 2,400 ang tinanong, sino ang inyong ibobotong presidente kung ang eleksyon ay gaganapin ngayon? 49% ang nagsabing iboboto nila si VP Sara, 26% ang kay Mayor Leni Robredo at 14% naman si Senator Raffy Tulfo. Malayo na Malayo ang na, kasunod malayo. nila na nasa 1% pababa. Sina DPWH Secretary Vince Dizon, MMDA General Manager Nicolas Nako, Torre pati si Torre. III, Senator Robin Padilla, Pangulong Bongbong Marcos, Mayor Baste Duterte, Mayor Vico Soto at iba pa. Nananatiling malakas ang suporta kay VP Sara sa Visayas at Mindanao. Nako. Pero tabla sila ni Robredo sa Metro Manila at Balance Luzon. panalo Paano pa rin si kung VP ang labanan Sara? sa pagkapangulo ay tatluhan? VP Sara versus Mayor Leni versus Senator Raffy. Base pa rin sa Pulse Asia Survey, 51% ang boto kay Duterte, 27% kay Robredo at 16% kay Tulfo. Hindi po nila kayang kunin ang mga botante ni BP Sara. Duterte versus Robredo. Kaya kung mag one-on-one sila sa eleksyon, base ulit sa survey, 52% ang boboto kay VP Sara habang 39% ang kay Mayor Leni. Sa one-on-one na labanan, kuha ni Robredo ang boto ng Luzon at Metro Manila.
Grabe, Habang no? kay Duterte naman ang Visayas Grabe yung at Mindanao. mindset nila. Sa ngayon, Ah, bukod tanging tawag si dyan? VP Sara pa lamang ang nagsabing tatakbo siya sa 2028. Nauna Mind naman ng conditioning. humindi si Robredo. Pati si Senator Raffy, wala rin daw balak kumandidato. Isinagawa ang face-to-face survey nitong June 28 hanggang July 3 at 6. Di nga. Mayroon itong margin of error na plus-minus 2%. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez. Grabe po naman. mga karya. Sa gitna ito na nagpapatuloy pong paglilitis sa kasong impeachment Siyempre laban sa naman. kanya. At ayon kay House Speaker o Deputy Speaker Paulo Ortega, kalmado lamang umano ang pangalawang Pangulo at mataas din ang kumpiyansa ng defense team na kaya nilang sagutin ang mga alegasyon laban sa kaniyang kliyente. Kunin natin ang live report ni Eden Santos. Eden. Ito si Ma'am Eden. Yes, Ah. Alex, duda ang prosecution panel na magbibitiw sa pwesto si Vice President Sara Duterte para umano makatakbo sa presidential Bakit naman magbibitiw, mga kaubayan? Di ba? Grabe yung ano nila, grabing pinakakalat nilang mga fake news, di ba? elections sa 2028. Ako, opinion ko lang, tingin ko hindi siya magre-resign. Yan ang sinabi ni House Deputy Speaker Dapat ikaw Paulo ang mag-resign. Ortega sa gitna ng mga Kayo ang mag-resign. ugong-ugong na magbibitiw si Vice President Sara Duterte. Mas mabutian niya na harapin na lang ng Vice Presidente ang impeachment trial laban sa kanya at sagutin ang matagal ng mga aligasyon na ipinupukol sa kanya. Parang relax, medyo okay naman yung pwesto niya. I mean, may hinaharap siya na impeachment trial, pero nasa abroad naman, nakakapasya-pasyal, nakakatrabaho rin siya paminsan-minsan. So, parang chill nga eh. So, parang okay lang. Idiniin naman ni Prosecution Impeachment Trial Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa Jr. na espekulasyon pa lang ang ulat na pagbibitiw ni VP Sara. Pero dapat anya na ituloy ang impeachment trial lalo't patapos na ang prosecution sa pagpresenta ng mga testigo at ebidensya sa Grabe no mga kaubayan. Sila yung gagawa ng issue against VP Sara na magre-resign daw, di umano, di ba, para makatakbo pa sa susunod na eleksyon. Sila yung gumagawa ng issue, sila rin po ang gumagawa o sumasagot sa isyong ginawa nila. Lokohan ito, mga kaubayan. Lokohan talaga ito. Article 4 o grave threat. So hindi pwedeng takasan ng accountability at lahat ng mga penalties under the Constitution by just simply resigning. Wala namang nakikita na anumang indikasyon na magre-resign ang Vice Presidente. Patunay ang patuloy na pagharap ng defense panel sa impeachment trial. Sila lang kasi gawa-gawa lang nila yan, mga kaubayan. Maniwala kayo. Gawa-gawa lang nila yung isyong yan para pag-usapan din sila. Para idepensa si VP Sara. Nananatili rin ang mataas na kumpiyansa ng defense team na kayang sagutin ng respondent ang mga aligasyon laban sa kanya. My only question to you is this. Did that incident demonstrate an emotional outburst on your part? Kasama na po yun, combination na ng galit at Minado ka rin. disappointment. At ako naman po inamin ko na yan ay isang pagkakamali na akin pong tinanggap na rin at pinagsisihan. Alright, Can you recall what you said in that video? Masama po yung aking mga sinabi. Meron pong hindi talaga kaaya-aya. Can you recall just to give an idea of those who were not able to I watch? cannot exactly recall because that was a really long time ago. Handa naman ang depensa na mag-adjust ng schedule at sumunod sa impeachment court ukol sa pagbabago Naalala niya yung sinabi niya na masasama pero hindi niya maalala yung exact word, mga kaubayan. Anong klaseng ano ito? Anong klaseng NBI director ito? Malilimutin, mga kaubayan. Resign na. ng oras ng paglilitis. Wala naman kaming nakikita na mas maganda o hindi. Siyempre, in a way, nasanay tayo sa ganitong schedule and we, sa defense team, wala naman kaming problema kahit 1 to sawa tayo para lang matapos yung kailangan nating tapusin. Kasi nga, both sides, parang ko sinasabi, would not want this to go on any further and to have any unnecessary delays. But definitely, we'll have to adjust at least to the time. And siyempre kami, may mga preparations din kaming ginagawa prior to the hearing itself or prior to trial. So kahit yun adjust namin yung mga timetable din namin. Nauunawaan din ng kampo ng Vice Presidente ang iba pang trabaho ng mga senador na tumatayong judge sa impeachment trial.
kasi syempre naintindihan naman natin na ang Senado po may ibang trabaho pa po yan maliban sa impeachment. Budget season is coming up at syempre may mga legislative work din sila na kailangan gawin. So hindi naman po tayo umaangal kung ano pong iutos ng impeachment court as far as schedule is concerned, susunod lang po talaga tayo. Alex, bago pa nga umugong ang issue ng resignation, ay uminit na ang issue ng conviction scenario kay VP Sara Bagaman. Patuloy Conviction pa agad, o no? ongoing pa ang Grabe. paglilitis sa kanya, Alex. Conviction agad yung no? Mga kababayan, convict agad si BP Sara. Di pa man tapos yung paglilitis, sabi nga ni Ma'am Eden, di ba? So kasi nga po mga kababayan, no? Drama lang po ang lahat. For the show lang po itong impeachment na ito. Sa totoo lang, convicted na po talaga, no? Si BP Sara para sa kanila. Kung butuhan ang pag-uusapan, di ba? At sinasabi nga mga kababayan na posibleng meron pong bumaliktad pa ng mga senador just to impeach BP Sara. At aabangan po natin yan. Mamarkahan po natin yan. No? Itong mga senador na posibleng bumaliktad doon sa kabila, mga kababayan, para i-impeach nila si BP Sara. Kasi hindi nila makukuha yung 16 votes, mga kababayan, without without the help, no, ng mga nandito pa sa minority, ng mga alanganin na posibleng or pwede nilang gipitin, di ba? Na maaaring lang gipitin para sumanib sa kanila. Or kasuhan nila or something na anong gawin nila, di ba? Anong strategy naman yung gagawin nila? Kaya talaga mga kaubayan, gagawin po nilang lahat kasi sabi nga ni Marlica, mga kaubayan, tapos na po ang impeachment. 2 months ago, tapos na po ang impeachment ni BP Sara. For the show na lang po ang nangyayaring ng lahat ng ito. Diba? Okay, sige. Mamaya hingi tayo ng update mula kay Mark Gabriel. Mamaya, dyan po sa Senado. Maraming salamat sa iyo, Eden. Maraming salamat. Malakas na ang kaso. Nako. Kompleto na ang ebidensya. Mga nakita po natin mga ebidensya rito, mukhang sablay-sablay, parang minadali ho ninyo. Grabe naman. Grabe yung talagang Let me supalpal. clarify, sa lahat ng sagot ninyo so far, hindi pa nyo tinatanggi ito that there was a person contracted by the Vice President. We denied it, Your Honor. We denied it in our answer. Which we Bobo talaga itong bam na to. Bam na, bobo pa. Clarify, sa lahat ng sagot ninyo so far, hindi pa nyo tinatanggi ito that there was a person contracted by the Vice President. We denied it, Your Honor. We denied it in our answer. Which we filed before the Senate impeachment court. You Kasi denied walang your ganun. answer? Correct, Your Honor. Was there an exact statement there na hindi totoo na meron ngang kinausap ang Vice Presidente para gawin ito? We maintain our position that we denied it, Your Honor. Correct. Okay. It is there in our answer. Mr. President, I don't want to take up time, but I do want to check the official records and look for this because I don't remember seeing that in any of your answers, Mr. Your Honor, all allegations were denied. Magkaiba ho kasi yung general denial sa specific denial, no? Ang general denial, hindi ko ginawa yan. Wala akong kasalanan, no? Yung specific denial, Sige, hindi ko pilit mo ginawa pa. ito mismong mga bagay-bagay na ito. Attorney Vinluan, sabi niyo meron. Your Honor, Could you point us to where it is in your answer? Your Honor, I just want to clarify because specific denial is a legal term. So in other words, in order to satisfy the query of Senator Judge Aquino, we will give him a copy of our answer and we Yari, highlight certain bigyan mo na. portions thereof, particularly paragraph 3 and paragraph 197 for his Can you purpose. read both paragraphs, please? paragraphs. Because I've also read kami dito, binabasa naman namin yung mga sagot ninyo at siniseryoso namin yan, no? So can you read the two, please? It reads, the rest of the allegations in the articles, including the supposed evidence attached therein, are specifically denied for being false, Magaling misleading, talaga siya. impertinent, mere conclusions Luluwan. of fact and law, and subject to the affirmative allegations and special and affirmative defenses below. And then we That's Article enumerated. 3. Paragraph 3. Your That's paragraph 3. So, sorry, paragraph 197. 197. It says there, finally, no such purpose contemplated by law was attained or could have been attained precisely because the respondent did not have any purpose other than simply answer a speculative inquiry. So that is our position on the matter. Maraming salamat, attorney. Thank you. Yeah. Grabe. Yun na yun. Ha?
Walang Requested assistance from you regarding her death threats. We were informed already yesterday. Her chief of staff already talked to me, and we are just waiting for the formal documentation. But we are already in the process ng pag-imbestiga dito. Meron po bang persons of interest dito? Meron, kasi nakalagay dun sa social media post mismo eh. And we are submitting it to Meron the Port Horizon Baka sumablay na naman yan. Cybercrime Division for proper disposition. Really, ginagawa na ng mga tao tong death threats. That's exactly my point. Parang nanonormalize na yung mga death threat ngayon. And as a law enforcement, that is very alarming. Kaya nga sabi ko nga ngayon, parang norms na eh. So kailangan masawata natin to, mahinto natin. It's very alarming kasi kung even yung mga So dito mga kababayan, sinasabi niyang norms, no? Parang ano na talaga, nakasanayan na ng taong bayan ang death threats mga kababayan. So, ang tanong ko naman po dito mga kababayan kay Matibag, kasi di ba NBI sila. Paano po yung mga nangyayaring krimen sa ating bansa? Hindi ba nagiging norms na rin yon? Which is, dapat yung sugpuin din yon mga kababayan. Di ba? Ang sinusugpo nyo lang si BP Sara eh. Pero yung mga totoong krimen, di ba? Na nagiging norms na, di ba? Naging nakakasanayan na po ng tao, ng mga kriminal, di ba? Eh, hindi nyo naman po sinusugpo. No? So, sinisingle out lang ninyo dito si BP Sara. Ha? government officials natin na matataas ay ordinaryong magbibigay ng mga banta. Diyan na yung sinasabi ko that our national security will be under attack right now. National Palalanin security. nyo sa kanila. Well, as a law enforcement, we will do our law within we will do our mandate as to the law and order. Kung kailangan namin kayo habulin, nakabulin namin kayo. But make no mistake na this will be political or personal. We will base our actions on evidence. Natandaan niyo po ba kanina yung sabi ni Sir Ted Filon? No? Yes, accountability. Pero sana naman, sa pagpapatupad ng accountability, mga kababayan, walang pinipili. Eh kaso mga kababayan, wala eh. Pagkakampi ka ng administrasyon, lusot ka. Pero kapag ikaw ay nag-iimbestiga sa flood control at against ka sa mga ginagawa ng administrasyon, yari ka. Sa kulungan ang bagsak mo. No? Nasaan ang for all, di ba? Oh, para sa lahat po yung sinasabi niyong accountability na yan. And according to the process and to the law. Grabe. Yan mga Meron po sa Gallery. Ito yung chika. Ha? Chika. Ito palang Peanut Gallery Media Incorporated ay kasabwat di umano sa isang napakalaking drama at napaka-elaborate na plano na lituhin ang taong bayan tungkol sa isyu ng flood control. Ha? Kasi nga mga kabayan, ang tinitira lang nila si Romualdez, hindi nila tinitira si Marcos eh. No? Kwento lang sa akin, pero parang naniniwala akong totoo. Una, binabanatan nila si Martin Romualdez. So yan nga, oh. Si Martin Romualdez hindi sumasagot. Nahuli sila ng extortion, napakalaking halaga. Si Romualdez hindi din. naman umuusad yung kaso. At sa laki ng halagang involved, hindi man lang napag-uusapan sa mainstream media. Correct. Kung hindi, nagkaroon ng pagkakataon itong taga PGMNI na atakihin si Romualdez at kunyari ilabas yung kanyang baho. Pero nung nagpalabas sila ng video, it was about clips ng mga nasa mainstream media. Wala man silang sarili nilang investigative type of journalism na maglalabas talaga ng mga totoong ebidensya patungkol sa alam nila. Nakita niyo yun? Correct. Hindi kaya nagsasabuatan talaga ang mga ito Posible. para lukuhin ang taong bayan at paniwalain na si Marcos, si Martin Romualdez ay magkalaban at ididiin si Martin Romualdez ni Marcos. Kuno ha? Kuno lang yan. Tayo na si Martin Romualdez magsasalita laban kay Marcos. Malabo. Parang storytelling alay na yata yan. Storytelling alay. Malabo na eh. Nabobola ang mga Pilipino sa malalaking kwento. Ang katotohanan, nagsimula lang talaga ito nung nakawin nila yung malalaking pondo ng Pilipinas. Correct.
At dahil dito, nagkaroon na sila ng obsession paano itago at paano hindi sila mapagbintangan na sila ang nakinabang dito. Diversion, di ba? Dinadivert po nila. Kawawang Pilipino. Kawawa talaga. Wage increase, hindi maipatupad. Bakit? Walang pera ang mga negosyanteng. Hindi nila. Sayang ang bayot. Yabang-yabangan po yung ANC. Your Honor, we can... Please answer my question. Nakita ba niya? No, Your Honor. No, The next manner of authenticating by evidence of the genuineness of the signature or handwriting. No, Your wala pong may Honor. pakita. Sige, kasi mga ka-reaction. Ito mga ka-reaction, pagnan po natin ang ating idolo, si Senator Robin Padilla. Banayo. Konting background lang po, konting background. Ano lang, ito, semi-retired na na dumaan sa maraming presidential campaigns. Yun lang. Kingmaker, ha? Kingmaker. Humble. Narinig ko yan yung Kingmaker na yan Oo, narinig ko yan dito sa ating katabi, sa aking katabi. Si Senator Robin Hood Padilla. Ano, Vice? Assalamualaikum po. Assalamualaikum. Peace be with you. Ako po ay nananatiling masugid na supporter ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte at siyempre po tagahanga ni Pastor Apollo Kibuloy. Mainit yan. Baka may magalit siya sa sinabi niyo. Sasabihin na, hindi niyo malang siya pinagtatanggol. Simulan na natin doon. Sige. Konting na lang. Total, kasi hindi natin nakitaan ng reaction si Senator Robin. Alam naman natin, magino itong ating idol na ito. Pero hindi bastos yan, ha? Hindi bastos. Magino lang. Hindi, bastos din. Sabi ko pala yung punchline, Oh, sorry. Pero ito, ano po mga reaction nyo patungkol doon sa post ng inyong kasamahan sa industriya? Na si Angel Locsin. Angel Locsin. Si Angel Locsin, Kaibigan ko yan. Kaibigan. Ang katotohanan sa amin dalawang mag-asawa noong, hindi si Angel yung asawa ko, si Mariel. Nung nabalitaan namin yon, isa lang yung sinabi naming dalawa. Baka may pinagdadaanan si Angel, kami naman wala. So, siguro, intindihin na lang namin. Wag na kaming sumagot, wag na kaming magsalita. Pero, pero grabe yung mga pinakawalang salita ni Angel Locsin, ha? Gusto niya kaming makausap, bukas naman yung linya. Pero, Sen, matindi yung kanyang binitawan. Matindi. Diba? Na sinasabi niya, nakasama niya kayo, at kayo naman. Yun ang nasa isip ko. Bumaba na ako. Pero dala ko yung Yung idea. Kasi bata pa lang ako, lumaki na ako na sosyalista. Ang tatay ko, labor leader. Ang tatay ko, si Roy Padilla Sr., siya yung presidente ng National Mines and Allied Workers Union. Mga minahan yun, mga workers. Socialist na kami. Lumaki na kami bilang sosyalista sa bahay pa lang namin. So, hindi mahirap sa akin tanggapin yung communism. Actually, para sa akin, kung magaganap talaga yan at magiging makatotohanan yan, na pantay-pantay tayo at walang mayaman, walang mahirap, maganda yan. Pero impossible yan. Tanggap ko na yun. Tsaka yung sinasabi pa nila na yung kaalaman ko daw dyan, maliit. Hindi po. Sa Cuba pa ako nag-aral. Nagpunta pa ako dun. Hindi po yan mismo. Nilalabas pa nila yung mga picture namin ni Joma. Nagpunta din ako sa Utrecht noong mga panahon na yan. Pinag-aralan ko talaga, pero hindi yung armado. Never kong tinanggap na kailangan tayong mag-armas kasi tapos na si Bonifacio Nakuha na natin yung freedom. Ang pakikibaka natin ngayon, kahirapan, hindi kapwa Pilipino. Kailangan natin makidigma sa kahirapan, hindi sa kapwa Pilipino. Kasi kalokohan yung may gobyerno na tayo, ibabagsak natin yung gobyerno para magtayo tayo lang panibagong gobyerno. Kumbaga, nasa third floor na tayo. Gusto nyo bumaba pa tayo uli ng first floor. Kalokohan yun. Pero hindi ko iniiwan yung ideology. Hindi po. Kahit na magalit kayong lahat, kahit mga kaibigan ko magalit kayo, pasensya na kayo. Kasi ang unang mga unang Kristiyano, nasa Biblia yan, pag binasa nyo sa Acts.
Andyan yan, sinasabi na tayo ay pantay-pantay. Kung ano yung meron ka, ibigay mo. Sa Islam, ganyan din po. Kung anong meron ka, ibigay mo sa kapwa mo. Anong masama doon? So yun yung konteksto nung sinasabi yun na kayo po ay communist. Opo. At kaya ko po nasabi, Dito mga kawin sa pahayag na yan ni Senator Robin Padilla, paiimbestigahan ni NBI Matibag itong si Senator Robin Padilla dito po sa kanyang naging pahayag na komunista, mga kaubayan. sabi din yun, nung minsan ay sa pagdinig, wag na natin pag-usapan po yung kung ba't ko lang nasabi. Kasi alam ko nga yung history. Alam ko yung history ng communism dahil pinag-aralan ko nga po yan. Kasi meron Marxist, meron din po kasi armado, yung mga Marxist kasi. Yan, yung mga armado yan. Kaya si Lenin kasi ginawa niya si Marxist ba? Si Marxist kasi ang sumulat niya na kinuha lang din niya sa mga unang Kristiyano, di ba? So, ibig sabihin, may karapatan akong sabihin yung history doon sa naganap na pagdinig. Kasi pinag-uusapan yung Romanov. So, paano kung hindi na ako makatiis? Kailangan na ako magsalita. Kasi palagay ko, naliligaw eh. Ayoko naman maligaw. At nung nangyari yan, yung kwentuhan ninyo, So yan mga kabayan, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video ito? Just comment down below mga kabayan. Malaking tulong po yan at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po.